Ayan, for today's video, gagawa naman tayo ngayon ng puto pao. Ayan, i-post ko na lang mamaya yung ating recipe ng puto. Ngayon, ito naman yung ating recipe ng asado filling. Sobrang simple lang nito, magigisa lang tayo ng bawang. Basta umumoy yung bawang, okay na yan. Ilagay na natin yung sibuyas. Mas okay kung yung gayat niya ay yung pino. And then, i-mix-mix lang natin yan. Basta wag natin susunugin kasi papait. Tapos, naglagay na ako dito ng 200 grams na giniling. Lulutuin lang natin na maigi itong giniling para malambot siya. Ayan, basta igigisa-gisa natin, then lalagyan natin siya ng tubig. Yung recipe nito ha, ilalagay ko na lang sa comment section. Basta itong 200 grams na karne, kasya siya sa 80 pieces na medium size na puto. Tinakpan ko siya para lumambot, then ilalagay ko naman itong ating 1 tablespoon ng toyo saka ng oyster sauce. Ayan, pinagsama ko na lang yan. Mas masarap sana kung may hoisin sauce. Kaya lang nakalimutan kong bumili, kaya okay na to. Then ayan, halu-haluin natin. Ayan, tapos tikman-tikman nyo din kasi alam nyo na magkakaiba tayo ng mga panlasa. Tapos nga pala naglagay din ako ng 2 teaspoon dito ng asukal. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng manamis-namis o hindi. Pero sa akin tama na yung 2 teaspoon. Tapos ito naglagay din ako ng paminta. Pwede pa kayo magdagdag ng konting asin. Ayan, nagdagdag ako ng asukal kasi 1 teaspoon lang yung nilagay ko kanina. Natabangan ako kaya nagdagdag ako. Tapos ito, 1 kutsara ng cornstarch saka ng 1 kutsara din ng tubig. Ayan, tapos ilalagay na natin siya dito sa ating giniling. And then lutuin lang natin dyan yung mixture ng cornstarch. Kailangan lutong-luto hindi dapat malalasahan yung cornstarch. Then, nagdagdag ako pa dyan ng konting-konting tubig lang para naman mayroong konting sabaw-sabaw. Pagkatapos niyan, tinabi ka na muna siya. Mas okay kung lalagyan niyo pa siya ng sabaw-sabaw. Pamparami din kasi yun. Parang masarap lang kasi yung purong karne siya, diba? Ayan, tinabi ko lang siya sa isang mangkok, then tatakpan ko siya kapag medyo malamig-lamig na siya. Ayan, fast forward tayo, nakapagtimpla na tayo ng puto. Tapos, ayan, ilalagay na natin siya sa puto mixture natin. Pwede natin siyang lagyan ng konting puto mixture, tapos lalagyan natin yung ating asado filling. Tapos, takpan natin ulit ng puto mixture para nakatago yung palaman. Pero nasa sa inyo yan. Ang ginawa ko kasi ngayon ay nasa ibabaw para makita ng mga bibili na puto pao yun. At dahil maliit lang yung ating steamer, 12 minutes ko lang siya pinakuluan. Tingnan nyo, napapasok ako. Op, op, op. Ayan, video pa more. Ayan, luto na. Wala kasi yung malalaki kong takaan, kaya dito ko na lang sa medium size nilagay. Pero ang ginawa ko, as in punong-puno siya. Meron na siyang asado filling, tapos meron pa siyang keso. Ayan, isi-share ko sa inyo mamaya kung paano ko hinihiwa yung cheese. Tapos mabilis kong nahihiwa, tapos 'di ba pantay-pantay, tapos marami. Pagkatapos itong mga malalamig na ibabalot ko na. Ayan, i-display na natin siya dito sa aming gate. Pero sa pagkakataong na-upload ko to wala na po siya, ubos na. Pagkatapos ko nga mag-boneless, medyo nagugutom ako, naghahanap ako. Nagtira ako dito ng luto na sa bahay, kaya lang ubos na rin. 1 piraso na lang daw yung nadat na ni Ate Ian na luto, na ubos na ni Kuya Jorex. Ayan, ganito nga pala yung itsura niya ha, siksik na siksik yan. Doom siya talaga. Ayan, pwede kayo mamili kung gusto niyo nasa loob yung filling o yung nakikita. Ayan, nilabas ko lang siya para appetizing, 'di ba? Kita mo yung mga palaman. Binalot ko siya sa isang styro na 5 piraso. Then, ang benta ko ay 50 pesos. Ayun lang po, ingat kayo today.